Nagsagawa ng alay lakad at prayer vigil ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes para ipagdasal ang epektibong pagtugon sa korupsyon sa bansa. Kasabay ito ng mga isyung nagsisilitawan sa ngayon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Bitbit ang boses ng pag-asa at pananampalataya. Nagsagawa ng prayer vigil dito sa EDSA Shrine ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes. Alay ito para sa mga leader ng bansa gaya na lamang ng mga senador para nila unahin namang tugunan ang pangangailangan o isyu ng bansa kaysa sariling interes. Bahagi ito ng buong araw na ayuno, dasal at sakripisyo na programa ng clergy ngayong Biyernes. Is this what your life is all about? To fatten yourselves and to fatten your bank accounts. Shame on you! Shame on you. Nakakaya kayo. Hindi alintana ang masamang lagay ng panahon. Nagtipon-tipon ang Clergy for Good Governance ngayong Biyernes, August 22 para ipanawagan at ipagdasal ang anilay lumalalang korupsyon sa bansa. Kasunod ito ng sunod-sunod na isyu ng irregularidad sa iba't ibang ahensya at opisina ng bansa. Nagsagawa ng penitential walk mula simbahan sa Malate, Maynila hanggang Supreme Court ang mga miyembro nito. Kabilang ang 32 individual na nakasuot ng sako at abo sa katawan bilang panawagan sa pagsisisi at pagbabagong loob. Sinasalamin nila ng 32 ito ang 19 na senador at 13 mahistrado ng Korte Suprema na paksa ng kanilang fasting at pagdarasal. This whole country is sinking in the quicksand of corruption. Bulok na dahil ang Diyos ng ating mga politiko ay ang salapi at kapangyarihan. Nakalimutan na nila ang tunay na Diyos. Pinuna rin ng clergy ang mainit-init na issue sa flood control projects na anila. Mababaon lang din sa limot kapag may bagong isyong lumitaw gaya na lamang ng sa mga nawawalang sa bungero. Katotohanan at paninindigan naman ang panawagan ng iba pang miyembro ng clergy kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Every time I pray for the Senate or the Supreme Court or our Vice President, talagang naiiyak ako. It is not necessarily that we want the Vice President to be impeached, but we just want the truth to come out. Magtatagal hanggang Sabado alas 7 ng umaga ang programang vigil at fasting. Umaasa naman ang mga nakiisa sa pagtitipon na hindi mababaliwala ang kanilang panawagan at dalangin magkaroon ng maayos at matinong pamamahala. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.